mayroon akong isang auntie na bata pa lang daw siya ay bukas na ang third eye niya. Hindi na to bago sa amin na minsan habang nag-uusap kami sa sala o kumakain sa hapag, bigla na lang siyang tatahimik. Tititig siya sa isang madilim na sulok ng compound. Yung titig na may curiosity. Tapos sasabihin may nakita daw siyang nakatayo doon. Nanonood sa amin. May mga instance na nakakaramdam siya ng mabibigat na presensya. Paminsan-minsan, kapag madaling araw, sinasabi niya, nakakakita siya ng mga anino at mga kakaibang nilalang na naglalakad sa paligid ng mga bahay namin. Sanay na kami sa kanya. Sinabihan siya ng kakilala naming albularyo na basta wag mo lang pansinin, hindi ka nila gagalawin. Payaan mo lang dumaan. At yun na nga ang ginawa niya. Paglipas ng panahon, tumaan na nga ang araw na labis naming kinakatakutan. Sa hindi inaisahang pagkakataon, pumigay na ang katawan ng aming lola. Hindi siya nagkasakit ng malala, sadya lang sa katandaan. Namatay siya ng tahimik sa kanyang kwarto. Ang buong compound na dating puno ng kasiyahan ay biglang binalot ng katahimikan. Napalitan ng iyakan at pagluluksa. At ang mga halamang inilagaan ni Lola ay unti-unting lanta kasabay ng kanyang pagkawala. Sa pagdating ng panahon, umalis ako sa compound. Naghanap ako ng trabaho bilang isang call center agent dito sa Davao. Kung pamilyar kayo sa buhay ng isang BPO employee, alam nyo kung gaano kabigat sa katawan ng mga adjust. Lalo na sa umpisa. Panggabi ang duty ko. Magsisimula ang trabaho 11 p.m. Maliwanag na ang araw pag-uwi ko sa boarding house. Ang boarding house na nakuha ko noon ay maliit lang. Gawa sa luma at makapal na kahoy. Tahimik at kadalasan mag-isa lang ako dahil ang mga kasama ko sa bahay ay pang morning shift. Mahirap sa umpisa. Yung tipong napakaliwanag na ng araw sa labas. Rinig mo pa ang ingay ng mga sasakyan at mga taong naglalakad sa kalsada habang ikaw pinipilit mong matulog. Pag-uwi ko mula sa nakakapagod na shift, sasalubungin ako ng alaga kong pusa. Siya lang ang tanging kasama ko sa kwarto. Tuwing naririnig ko siya at nararamdaman ng pag-ikot sa binti ko, medyo nawawala ang stress ko. Pero kahit may alaga ko, iba pa rin yung pakiramdam na nag-iisa ka sa kwarto. May kakaibang pangyayari lately. Habang nakahiga at natutulog ako sa tanghali, magigising ako kasi may maririnig akong yabag ng paa. Mabibigat na hakbang sa labas ng kwarto ko. Minsan, titigil ang hakbang sa mismong tapat ng pinto. Tapos may kakatok. Hindi malakas pero sapat para magising ako. Ang una kong iisipin baka yung landlady o isa sa mga boardmate ko na umuwi ng maaga. Kaya babangon ako, bubuksan ang pinto. Pero wala akong nakita. Walang tao sa labas. Dali-dali kong sinara ang pinto. Nagtakip ng kumot hanggang sa makatulog. Minsan, ang pusa bigla na lang siyang titigil sa paglalaro. Tatayo mga balhibo niya at nakatitig sa siwang ng pinto o sa madilim na sulok ng kwarto. Nakatitig lang talaga siya. At yun yung nakakakilabot.
Pero nasanay na rin ako. Ginawa kong routine ang magtakip ng kumot hanggang sa makatulog. Biglang nagring ang cellphone. Pagtingin ko sa orasan, mag-alas 12 pa lang ng tanghali. Nakakalahati pa lang ako ng tulog. Napakasakit ng ulo ko. Mabigat ang mata ko. Tinangnan ko ang screen ng phone. Si Mama tumatawag. Sinagot ko ang tawag. Ma, bakit po kayo napatawag? Alam niyo naman po na panggabi ang duty ko, di ba? Natutulog pa po ako. Inaasahan kong magsusorry siya at sasabihin, mamaya na lang kami mag-usap. Pero iba ang boses niya. May matinding kaba, panginginig. At halatang nagmamadali siya. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit wala siyang sinabing buong detalye. Ang tanging sinabi lang niya ay pumunta ka dito sa mall ngayon din. Kailangan mong pumunta dito. Emergency. Kahit inaantok, pinilit kong bumangon. Iba ang kutob ko kapag sinabi ng nanay mo na emergency at gano'n ang boses niya. Hindi ka na magtatanong kung bakit. Kaya naligo ako ng mabilis, nagbihis at bumiyahe papunta sa mall. Pagdating ko dun, ang daming tao. Maingay, malamig ang aircon, maraming nagtatawanan ng mga estudyante at pamilya. Pero, nang makita ko si Mama, parang may sarili siyang mundo. Nakatayo siya sa gilid, malapit sa exit. Hindi mapakali. Patingin-tingin sa paligid. Parang may nagmamanman sa kanya. Nang makalapit ako, kinuha niya agad ang kamay ko at inabot ang dalawang bagay. Ano to, Ma? Naguguluhan kong tinanong. Iyang malit na tela, sabay turo niya sa unang inabot niya, ilagay mo sa pitaka mo. At itong isa, itali mo sa baywang mo. Tiningnan ko ng maigi ang binigay niya. Isang malit na bote. Sa loob nito ay may papel na medyo luma na. May mga orasyon na nakasulat doon na hindi ko maintindihan. Tila Latin o lumang wika. Nakababad ito sa kakaibang likido na amoy langis. At may halong matapang na halamang gamot. Yung amoy na kapag nalanghap mo, didikit sa ilong mo. Naguluhan ako. Bakit isusuot ko to? Para saan to? Tiningnan ako ni Mama ng sobrang seryoso. Wala ni katiting na biro sa mukha niya. Sabi niya, itali mo sa bewang mo at huwag mong tatanggalin sa katawan mo. Kahit maligo ka, kahit matutulog ka, kahit anong mangyari. Tapos, sunod-sunod siyang nagbigay ng mga kondisyon na parang may nag-utos sa kanya. Sabi niya, mula ngayon, kapag matutulog ka sa boarding house mo, dapat dun ka matulog sa pinakagilid ng kama. Dapat nakadikit ang buong likod mo at katawan mo sa pader. Walang pwedeng maging espasyo sa likod mo kahit konti. Kahit kapag naliligo ka sa banyo, dapat nakasandal ka sa pader. Dahil sa matinding puyat sa trabaho at pagod sa biyahe, hindi ko mapigilang mainis sa kanya. Ma, pinapunta niyo ako dito sa mall para ibigay lang at sabihin yan? Alam niyo naman, panggabi ang trabaho ko. Bugtong hininga ni Mama. Yung bugtong hininga ng isang taong takot para sa anak niya. Tiningnan niya ako sa mga mata at sinabing, gawin mo na lang dahil para sa iyo to. Alam mo naman may third eye ang auntie mo, di ba? Doon na kwento ni Mama ang totoong nangyari habang nasa loob kami ng maingay na mall. Ilang araw daw, pagkatapos naming ilibing ang lola sa probinsya, nanaginip ang auntie. Isang panaginip na sobrang linaw.
Ang tipong pakiramdam niya ay hindi siya natutulog, kundi nangyari mismo sa harap niya. Sa panaginip, bumalik siya sa mismong kwarto kung saan binawian ng buhay ang lola ko. Nakita niyang dahan-dahang humiwalay ang kaluluwa ng lola sa kanyang physical na katawan na nakahiga sa kama. Pero, hindi nag-iisa ang lola. Ayon sa auntie ko, sa bandang paanan ng higaan ni lola, may nakatayong 3 babae. Nakasuot sila ng mahaba at maitim na damit, abot hanggang sahig. Walang anumang disenyo. Purong itim, nakayuko sila. Hindi makita ang makamukha nila dahil natatakpan ng mahabang buhok na nakalugay. Pero, mararamdaman daw ni auntie ang napakabigat at napakalamig na presensya nila. Pilit daw nilang kinukuha ang kaluluwa ni lola. Hinihila nila kung saan man madilim na lugar sila nagmula. Nagising ang auntie ko na umiiyak. Pawis na pawis at hinahabol ang hininga. Dahil sa matinding takot at pangamba na hindi basta-basta panaginip, nagdesisyon ng pamilya na humingi ng tulong. Pumunta sila sa isang tanyag na albularyo. Malayo ang nilakbay nila. Nasa isang liblib na baryo kasi sa itaas ng bundok ang bahay ng albularyo. Inabot sila ng halos buong araw, paglalakad para lang makaabot doon. Pagdating nila doon, may maliit na kubo. Hindi pa man sila nagsalita o hindi pa man sila nagpaliwanag kung bakit nandun sila. Alam na ng matandang albularyong lahat. Sinalubong sila nito ng isang malamig na tingin. Sabi ng albularyo, ang 3 babaeng nakaitim na nakita ng auntie ko ay hindi lang imahinasyon. Hindi sila simpleng multo o ligaw na kaluluwa. Sila ang mga tinatawag na sundo. Mga sinaunang entidad na umaaligid kapag may kaluluwang malapit na bumitiw. At ang pinaka nakakakilabot na sinabi niya, nandoon pa rin daw sila. Hindi sila umaalis. Paikot-ikot lang daw ang mga nilalang na yon sa compound namin. Nagmamasid sa mga bintana. Nag-aabang sa mga madilim na pasilyo. Bibisitahin daw ng mga nilalang na ito ang mga kapamilya ng lola ko. Nasaan man sila, meron pa daw silang kukunin. May kulang pa daw sa bilang nila. Hindi sila titigil hanggat walang isasama, kaya ibinigay ng albularyo ang mga botelyang yun. Isang pangontra, isang harang para hindi kami makita, maamoy at makuha ng 3 maitim na babae. Kaya rin ipinagbabawal na pumunta ako at matulog sa gitna ng kwarto dahil doon daw sila madalas pumupwesto. Sa gitna, doon sila tumatayo, kapaligid sa higaan para hilain pababa ang sinumang natutulog ng walang kalaban-laban. Nang marinig ko ang buong kwento ni Mama, biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Kahit napakaraming tao sa paligid ko, kahit ang lakas ng background music ng mga tindahan doon sa mall, nakaramdam ako ng matinding panlalamig. Kinilibutan ako hanggang paa. Ang inis ko kanina ay napalitan ng napakabigat na paranoia. Yung mga foreign na tunog sa boarding house. Yung mga mabibigat na yabag. Yung katok sa pinto. Hindi kaya bumalik ako sa boarding house ko na nanginginig ang tuhod. Pagdating ko, agad kong isinuot ang bote doon sa baywang, kaya ng bili ni Mama.
At nung bumalik ako, kahit ang hirap gumalaw, isiniksik ko ang buong katawan ko sa pinakagilid ng pader ng kama ko. Nakadikit ang likod ko sa malamig na kahoy. Bawat kaluskos sa labas, bawat ihip ng hangin sa bintana, iniisip ko na baka nandun sila. Baka nakatayo sila sa mismong gitna ng kwarto ko. Nakatingin sa akin, nanonood habang pinipilit kong matulog. Tuwing napapatingin ang pusa ko sa madilim na pasilyo, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko dahil alam kong may nakikita siya na hindi ko nakikita. Lumipas ang mga linggo at sobrang hirap matulog ng mag-isa sa boarding house. Parang araw-araw akong nauubusan ng lakas dahil sa stress at puyat na dala ng takot. Bawat anino sa gilid ng mata ko, iniiwasan ko. Pero kailangan kong magpatuloy sa trabaho. Kailangan kong mabuhay. Isang araw, sa workplace, nagkayayaan ng mga katrabaho ko. Nagpabook daw sila ng outing papunta sa isang sikat na resort sa Samal para mag-relax. Gusto ko sanang sumama agad. Kaya lang, meron akong event sa opisina. Required akong tapusin yun. Sabi ko sa kanila, mauna na sila sa resort at susunod na lang ako after ng shift ko. Inabot na ng gabi ang event, madilim na. Kaya pagkatapos, dali-dali kong kinuha ang bag ko. Patungo ako sa sakayan at tumawid ng dagat papuntang Samal. Dahil gabi na, wala na masyadong public transport. Napilitan akong umarkila ng habal-habal. Malayo ang beach resort na pinuntahan ng mga kasama ko. Ang biyahe ay inabot ng halos 45 minutes pataas. Kung nakapunta na kayo sa Samal, alam nyo na napakadilim ng kalsada doon kapag gabi. Wala masyadong street lights sa mga liblib na bahagi. Puro malalaking puno ng mangga. Matataas na damo at tahimik na kakahuyan ng madadaanan mo. Ang tanging ilaw lang namin ay ang mahinang headlight ng motor na tila pinabalot ng kadiliman sa paligid. Ang tanging ingay ay umuungol na makina ng habal-habal at ang malamig na hangin humahampas sa mukha ko. Tahimik lang ang driver. Walang kibo. Sa bawat paglingon ko sa madilim na gilid ng kalsada, sa bawat pagdaan namin sa mga malalaking puno ng balete, hindi ko maiwasang isipin, paano kung may nag-aabang sa akin sa dilim? Paano kung sa kalagitnaan ng biyaheng ito, tumingin ako sa side mirror ng motor at makita ko ang isa sa 3 babaeng nakaitim na nakasakay na pala sa mismong likuran ko. Habang nasa motor, simple kong kinapa ang baywang ko. Nakahinga ako ng maluwag. Nandun pa rin ang bote. Nandun pa rin yung proteksyon. Buti na lang sa kalaunan, nakaabot din ako. Ligtas naman akong nakarating sa resort. Pagdating ko sa beach, nandun na ang lahat. Masaya ang paligid. May nagkakantahan, nagiinuman sa daping dagat, may nag-iihaw, mayroon pang fire dance sa dalampasigan na nagbigay liwanag sa madilim na gabi. Ang ganda ng paligid. Unti-unti kong nakalimutan ang takot ko. Na-relax ang isip ko habang nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan sa mga katrabaho ko. Pakiramdam ko, sa wakas, nakawala ako sa sumpa kahit sandali. Habang nag-i-enjoy at nanonood sa apoy, may biglang instinct na pumasok sa isip ko. Parang may malamig na hangin na bumubulong. Na-check ko yung pangontra. Kaya dahan-dahan kong ibinaba ang kamay ko. Kinapa ko yung tali, kinapa ko yung damit ko. Naku, wala. Tumingin ako sa damit ko. Tumingin ako sa ibaba. Wala yung bote. Pakiramdam ko biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nawala lahat ng ingay ng alon.
Nawala ang tawanan ng mga kasama ko. Nawala ang tunog ng gitara. Ang tanging naririnig ko lang ay ang napakalakas at napakabilis na kabog ng dibdib ko na parang gusto kong kumawala. Nang lamig ang buong katawan ko mula batok hanggang talampakan. Pinapawisan ako. Saan nahulog? Paano natanggal? Itinali ko yun ng mahigpit. Ang dami-daming pumasok na malalagim na senaryo sa isip ko. Baka nandito na sila. Baka kukunin na nila ang kaluluwa ko ngayong gabi. Habang nakatingin ako sa dagat, baka mamaya pag-uwi ko sa biyahe, pagbalik ko maaksidente ako ng motor. Baka nandito lang sila sa paligid, nakatayo sa gitna ng mga puno ng niyog. Baka nasa likod sila ng resort, naghihintay lang na mabitawan ko yung proteksyon para tuluyan na nila akong kaladkarin sa dilim. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nagpanik ako. Kumuha ko ng flashlight mula sa bag para akong balyo na naghanap sa buhangin. Lumud ako. Hindi alintanang marurumihan ako. Napako ang bawat pulgada ng buhangin kung saan ako naglakad kanina. Bawat hakbang mula sa entrance ng resort hanggang sa pwesto namin, binalikan ko. Napansin ako ng mga kasamahan na hindi ako mapakali. Nakita nilang namumutla ako na tila nawawala sa sarili. Hoy, anong nangyari sa'yo? Ano yung hinahanap mo dyan? Tanong ng isa kong katrabaho. Medyo nag-aalala. Yung kwintas ko, yung bote sa baywang, nawawala. Kailangan kong mahanap yun. Nanginginig kong sagot. Halos mabasag ang boses ko sa sobrang kaba at iyak. Hindi ko pwedeng sabihin ang buong kwento. Pero alam nilang importante yon. Tumulong na rin sila. Halos halukayin namin ang buong dalampasigan gamit ang mga kamay. Bawat minuto na lumipas na hindi ko hawak ang pangontra, pakiramdam ko palapit na yung tatlong babaeng nakaitim. Ramdam ko na yung malamig na hininga nila sa batok ko. Hinihintay ko na lang na may humawak sa balikat ko at hilahin ako. Halos maiyak-iyak ako sa kaba at desperasyon matapos ang halos kalahating oras na paghahanap. Pero sa awa ng Diyos, sa gitna ng kadiliman, sa ilalim na isang silya, kumislap ang maliit na salamin ng bote. Nakabaon ng bahagya sa malalim na buhangin. Mabilis kong dinampot na parang buhay ko ang nakasalalay doon at marahil ganun na nga. Walang pag-alinlangan, ibinalik ko sa baywang ko. Itinali ko ng mahigpit. Paghawa ko sa bote at pagdampi nito sa balat ko. Parang doon lang ulit bumalik ang hininga ko. Pero kahit nahanap ko na ito, hindi na bumalik ang kapayapaan ng gabing yun. Hindi na ako nakatulog. Habang ang lahat ng kasama ko ay masayang naghihilik sa loob ng tent at cottage, ako ay gising na gising. Nakaupo sa isang tabi. Nag-aabang ako hanggang sumikat ang araw. Takot na pumikit dahil baka pagmulat ko, nakatayo na sila sa harap ko. Lumipas ang hinakatakutang 3 buwan. Araw-araw kong sinusunod yung lahat ng utos ng albularyo. Araw-araw nakadikit ako sa pader kapag natutulog sa boarding house, kahit na masakit yung likod. Araw-araw kong sinisigurado na nakatali yung bote sa katawan, maski naliligo ko, maski naglalakad sa kalsada. At sa laking pagsasalamat ko, ligtas kaming lahat. Walang namatay sa pamilya namin sa loob ng 3 buwan na yon. Hindi nagtagumpay ang 3 babae na nakaitim. Kunin yung isa sa amin. Pero
Hanggang ngayon, kahit tapos na ang palugit, dala ko pa rin yung takot. Hindi mawala. Kapag nag-iisa ako sa dilim, especially dun sa kwarto, kapag naririnig ko yung mga yabag sa labas o pagkatok sa pinto, di ko rin maiwasan tumingin sa gitna ng kwarto. Iisipin ko na nandun pa rin ba sila? Naghihintay lang ng pagkakataon na makalimutan ko yung sumpa. Kayo, naranasan nyo na bang makatanggap ng isang anting-anting? Habak o pangontra para proteksyon sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao? May mga kwento rin ba kayong tungkol sa mga sundo at mga kakaibang nilalang? I-comment ang inyong mga karanasan sa ibaba at baka ang kwento nyo ang susunod nating bigyan ng boses dito sa channel. Maraming salamat sa inyong pagnonood at pakikinig hanggang sa dulo. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito at naramdaman ang kilabot, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento natin. Hanggang sa muli, ako si Mel. Hindi lahat ng nasa paligid natin ay nakikita ng dalawang mata. Minsan, nandyan lang sila, nag-aabang sa dilim. Magandang gabi at mag-ingat sa iyong pagtulog.